Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay ka. Tayong lahat ay nakakatipon-tipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Kaya naman mga kapanalig, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ginawa mong kami mapalaya at masagip. Dinggin mo ang aming mga pagkamaawang tinig at gawin mo kaming iniligtas ng dugong dumanak sa mahal mong anak, upang makapamuhay ang iyong pamamagitan at makamit ang iyong maligaya at matiwasay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan.
Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon, nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para sa hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos, at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita, at narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa 2 awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng poong Diyos, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Sion, aking iniluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa Sion. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal, at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito, tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos, inyong paglingkurat, katakutang lubha. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinasabi ko sa inyo, at paroroon ako upang ipaganda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaganda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi naman niya ni kay Thomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang gabi, mga kapanalig. Tayo ay nakakaranas ng iba't ibang klase ng pagkabalisa. Pag sinabi nating tayo ay nababalisa,
tayo ay nababagabag. In English, anxious. Tayo ay nakakaranas ng pagkalito o kaya naman nagugulumihanan. Ang pagkabagabag o ang pagkalito, ang pagkabalisa ay minsan epekto ng ating sakit. Kapag tayo ay may sakit, iba't iba ang ating naiisip. Nararamdaman natin ng pag-iisa, nararamdaman natin na tayo ay pabigat o minsan walang silbi. At iyon ay isang paraan ng pagkabalisa. O kaya naman, sa mga financial status ng isang pamilya, iniisip natin kung ano ang gagastusin bukas. Ito ay another form ng pagkabalisa. O kaya naman, ang kawalan ng trabaho. Maraming klase ang pagkabalisa o ang pagkabagabag. Ito ay nabibigay sa atin nagdaan, minsan kung hindi kinakaya ay nagkakaroon ng mental health problem. Sa ating ebanghelyo, ang mga apostoles ay nakaranas din ng pagkabalisa. Sila ay nakaranas ng pagkabagabag sa kanilang mga sarili, sapagkat alam nila na malapit nang umakyat sa langit ang Panginoon. Malapit na silang iwanan ni Jesus. Kaya ito ay nagpapabagabag sa kanila o nagkakaroon ng pagkabalisa. Kaya naman sa ating ebanghelyo, sila ay binili na ni Jesus. Huwag kayong mabagabag at higit sa lahat, manalig kayo sa akin. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Tinuturungan tayo ni Jesus na magkaroon ng puso na tapat at puso na patuloy na manampalataya sa Kanya. Ang ibang imbitasyon ni Jesus ay paanyaya na huwag tayong matakot. Sa bawat pag-alis o bawat paglisan, huwag tayong matakot, bagkus baunin natin ang katatagan at katapangan. Ang mga apostoles ay pinanghihinaan ng loob, natural, sapagkat iiwanan sila ni Jesus. Sapagkat there is that word na paghihiwalay. Kaya ang paanyaya ni Jesus ay pagtitiwala, una sa Diyos at pangalawa sa Kanya. Pangalawang habili ni Jesus, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Sa lugar na pupuntahan ko ay ipaganda ko kayo ng matitirhan. So ibig sabihin, sa kanyang pag-alis, hindi niya tayo iniwanang luhaan o kawawa, sapagkat may naghihintay sa atin isang magandang tahanan. Sa bahay ng Ama, tayo ay may space. Sa bahay ng Ama, tayo ay iniimbitahan na tumuloy at manakan sa Kanya. Kaya naman, may nakalaan para sa bawat isa sa langit. At iyon ay ang tahanan sa langit. Mga kapanalig, hindi ito ang ating tunay na tahanan. Ang mundong ito ay isang paglalakbay lamang. May inihanda ang Diyos na tahanan para sa ating lahat. Kaya naman, ang pangako ni Jesus ay pangako ng pagbabalik. At sa kanyang pagbabalik, tayo ay kanyang isasama. At sa kanyang pagbabalik, muli tayo ay hindi na niya iiwanan sapagkat siya ay ating makakapiling sa huling araw, sa panahon ng kaligtasan sa kanyang tahanan sa langit. Kaya sa huli, ano ang sabi niya? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. I am the way, the truth, and the life. At ang sino mang nananalig sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaganda mga kapanalig ng pangako ng Diyos sa atin. Ang sino mang nananalig. Have faith in God. Patuloy tayong manahan sa Kanya at magtiwala sa Kanyang plano.
sapagkat siya ang daan patungo sa tunay na tahanan. Siya ang katotohanan at ang sino mang naniniwala sa katotohanan ay bibigyan niya ng pagpapala at siya ang buhay. Hangad natin na tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga bilang pagninilay, tayo ba ay karapat-dapat na manahan sa silid na inihanda ng Diyos para sa atin? Tayo ba ay karapat-dapat na pumasok sa kaharian ng langit? At the end of the day, we are all accountable. Tayo ay mananagot sa buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya nga may kasabihan tayo, every gising is a blessing. But the question is, sa bawat gising ba natin, tayo ay nagiging mabuti? O sa bawat araw na pinagkakaloob ng Diyos, hindi pa rin tayo nagbabago? Tayo pa rin ay nasa ugali na kung saan mas pinipili natin ang kasamaan, ang chismis, ang pagkakahati-hati, ang pagiging makasarili, ang pagiging walang pakialam sa iba. Sikapin natin na magkaroon ng malasakit sa bawat isa upang ang Diyos ay manahan at isama niya tayo sa kanyang tahanan ang ganap na kaligtasan. Sabi nga ng kanta, minsan lamang tayo dadaan sa mundong ito. Ano man ang magagawa natin, let us do it now, for we will never pass this world again, but only once. Mga kapanalig, manalangin tayo na may buong pagtitiwala sa ating Ama sa pamagitan ni Jesus ay naganda ng lugar sa langit para sa atin. Ang ating itutugon, Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang simbahan naway, akayin ang mga mananampalataya sa tamang daan patungo sa kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating limpunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay, naway makatagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway higit pa tayong umasa sa Diyos na nagnanais na pagkalooban tayo ng lubos at mananatiling kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga namayapa naway makalaya sa mga ligalig ng mundong ito at magtamasa ng walang hanggang kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, loobin mo na laging makatuon ang aming mga mata sa iyong tahanan kung saan inaasam naming manirahan sa piling mo magpasawalang hanggan. Hiniling namin to sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
ating paghahain na maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo at kalugdan ng mga alay ang iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon, pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang iyong katapatan sa panagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namiyasas sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinumpok upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel ay nagsisaawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, ang kalwalhatian mo. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gawin mo banal ang kaloob na ito, upang para sa amin na maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, ilang pagkain inumin. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isnasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alakanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan,
Kawan, pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis
ito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagpakasakit sa kipi ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos, bukal ng kagalingan at aming dakilang manggagamot, kayo po ang aming takbuhan sa mga sandali ng aming pangangailangan. Dumudulog po kami sa iyong banal na harapan at pinagdarasal ang lahat ng mga may sakit at may karamdaman. Nasaan man sila po ngayon sa oras na ito, sa kanilang mga tahanan at sa mga ospital. Hinihiling namin ang biyaya ng kagalingan sa anumang uri ng sakit na mayroon sila, lalong-lalo na ang may cancer,
kidney failure, complication sa pangangatawan, leukemia, diabetes, at ang mga may sakit sa puso. Taglay ang aming malakas at malalim na pananampalataya. Kami po ay umaasa na inyong papagalingin ang bawat isa. Bigyan niyo po kami at ang bawat isa, lalong-lalo na ang mga may sakit, ng matibay na kalooban, lakas at pananampalataya, at hindi nauubos na pag-asa. Hanggang sa makamtan namin na kagalingang inihiling namin. Amen. Maria, ina ng mga may sakit, Ipanalangin mo kami. sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, baunin ninyo ang pagpapala ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,